Ang isang rooted cutting niyan is nasa 1,000. Wow! Meron pa pong mga 4,000 yan, 5,000. Malaki Depende din po pala, no? That's right. Isang halaman lang po yan. 1,000 yung isang rooted cuttings pa lang. Ang dami nagtatanong, paano daw tinatanim yung seedless? Wala namang buto, sabi nila. Oo, I think hindi po. Ang seedless po kasi pwede natin gawin. Kahit kung seeded po yung ubas, pwede natin sir gawing seedless. Natin no, nasa 500,000 na po. No, since For 2 years? Yes, since we started. Grabe guys, no? For 2 years, kumita po siya ng halos kalahating milyon, no? Hindi pa po yun masyadong go na go. Yes. So, syempre, once na nabuhay na po yung tinanim natin, ibig sabihin, pera na. Diba? May pera din sa ubasan. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up, Kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo sa Barangay Tama, sa bayan po ng Hermosa, sa lalawigan po ng Bataan, kung saan ating bibisitahin ng isang vineyard. At the same time, ating alamin kung paano yung tamang proseso at the same time strategy nila ng pagtatanim ng ubas dito sa kanilang lugar. Let's go! Oy! Ayan. Hello sir, good morning po! Good morning! Kumusta po kayo? Ayan, dito tayo, medyo mainit dyan, no? Yes. Yan. Sir, bago ang lahat, sir, pakilala muna po tayo. Romeo Marbella, isa po akong vineyard consultant, orchard and vineyard consultant dito po sa Hermosa, Bataan. Ayan. So, ito pong farm na ito, sir, sino po ang may-ari? This is owned by my kumpare, si Mr. Kebs Heronaga. Siya ay taga dito sa Tama, Hermosa. Yes. He established this 2 years ago lang. Okay, so 2 years pa lang ito. That's right. 2 years old pa lang to. Okay. So, kayo sir, bilang consultant, ano po yung ginagawa po natin dito? Okay, so ang ginawa ko una is I gave him the design, kung ano yung design. Kasi nag-usap kami, sabi ko, gawin natin yung ginagawa sa Israel. Okay, knowing ang Israel talagang maganda yung practice nila sa agriculture. That's right. Yeah. Okay. And we have here, meron po tayo ditong mga apprentice dito sa Bataan Peninsula State University. They came from the vineyards of Israel. Oh. And one of them is my friend and he's a co-consultant actually. Okay. Here, Then, kung ano yung sistema doon yung lahat, inaral namin and gagawin namin sa Pilipinas. Parang technology transfer, no? That's right. Idea transfer. Ang ganda nun na. Kasi knowing Israel is talagang advanced sa farming, no? Yes, sila po ang number one. Maganda ang design nila sa agriculture. So ngayon, you adapted that kind of strategy or technology from Israel, then you employ here. Yes. Although sa kanila hindi sila nag-graft, no? So we Okay. modified the system. Sila kasi directly they plant it on the ground from cuttings. Okay, from cuttings. Yes. Okay. Then dito sa atin, ang ginawa namin, we planted also from cuttings, no? Okay. But then we graft them. Grafted. Yes. Okay. Iba po kasi yung syempre may climatic difference tayo with them. So Yes. we need to make sure na mabubuhay talaga yung ubas. Yung adaptability, no? Kasi Yes, exactly. usually, ano ba ang climate requirement ng ubas? Kailangan ba maaraw, mainit, malamig, ano ba? Okay, so ito yung pinaka-mistake ng mga Pilipino, no? It's been very long na hindi tayo sumubok ng grapes. Yes. Now, we tried grapes in the 1950s during the time of, before Marcos time pa, no? So, I was able to track them down. The Mendez family is one of them, no? Early in the 50s, they were able to successfully grow grapes sa Pilipinas, sa Okay. Cebu. Oh, Yes. layo. They're in Cebu. Ang problema lang, hindi yun nagtuloy-tuloy because I think during that time, wala pa tayong masyadong technology, no? Yes. So how are we going to make them adaptable na tumagal? On the first few years, probably it will be good. Then onwards, siguro namatay na lang yung industry because hindi siya na-support ng technology. So those were in the 1950s. Yes. Now, we started sa Philippines, kami yung mga naunang mga batch na nag-venture into grapes. I started in 2009. Okay. So, ganun din. After I came from abroad, I came back to the Philippines. Tapos, I ventured into grape farming because nung palis ako ng Middle East, nakita ko, they are planting grapes in the desert.
this time, sir, dito sa vineyard po ninyo, ano pong klaseng grapes mayroon po kayo dito? Okay, dito sa vineyard ni KCG, no? KCG Vineyard po ito, no? Okay. And we have different kinds of grapes, no? What we have here is the Shine Muscat. Shine Muscat. Okay. Yeah, this is Shine Muscat. Okay. Ang origin po nito actually is from Japan, ano po? Okay. So, yung mga Japanese grapes medyo adaptable sa Philippines, ano po? Kasi halos magkalapit lang yung ano natin, di ba? Mga pong may Similarities. Similarity. Hindi Okay. po sila, they don't need chilling hours. When you say chilling hours, it has to be cold. No, hindi kailangan. The better po na dry and hot season sila. Yes. Hindi po pwedeng malamig. Siguro po, ang advice ko sa mga nagsisimula sa grapes, ano, manood sila ng A Walk in the Clouds. Doon nila marirealize na hindi pala pwede yung ubas pag yung mahalumigmig, mahamog. Okay. So, Okay. somehow, yung pagiging tropic climate natin, nakakatulong siya. Yes and no. Okay, can you explain that, sir? Okay. Why? Yung tropic country, yes and no siya. Yes. Alright, yung tropic countries, pag tag-ulan na siya, so that's why you see here, naka UV film cover, naka-coat, Okay, naka-cover hindi siya yung yung hindi net. siya exposed. Yes, sir. Ah, okay. Because once na, sa atin, minsan, during the monsoon seasons, tuloy-tuloy ang ulan. Yes. Maaari niyang patayin yung grapes. Okay. Okay, because kayang magkasakit yung grapes because tuloy-tuloy yung ulan. Sobra sa tubig. Okay. Right. Pero, once na nag-summer naman, doon naman yung advantage ninyo. Okay. Okay, during the dry season. So, very positive ito, very fortunate yung mga nasa mahaba ang summer. Okay. Because doon ka mag-start ng pruning mo onwards to fruiting. You can never fruit them during the rainy season. So, talaga dry season. That's right, sir. Okay. So, this time, sir, nakikita natin may mga puno na dito. So, you planted this 2 years ago, tama ba? Exactly. Okay. Imagine, sir, 2 years ago, ganito lang siya kalaki. Okay. So, nakikita natin sa Philippines, ang grapes, 2 years old, ganito kalapad. Ganito na siya. Almost ang diameter medyo niya, matured 2 na siya. inches, no? Po. Oo. So, kung sa ibang bansa po ito, this is already 5 years old. Sir, ilan ang puno ng grapes niyo po dito? I think meron ditong mga 100 plus 100. or 200, I guess, including those that are outside, yung nasa trellis na nasa open. So, puro mga grafted po ito, sir? Merong iba na hindi kami nag-graft. Diretso na siya. Merong direct. Okay. So, yung grapes dito guys, are grapes from all the way from Japan, Okay. from Ukraine, Wow. from US. Layo, Iba-iba kung saan saang ang ano kasi namin, sir, ang pinaka namin is we need to try the best variety. Okay. So, anong variety ito? Again? So this is Shine Muscat. Okay. Okay, this is one, Lahat po ito, Shine Muscat. hindi sir, this is Shine Muscat. Okay. Itong malaking to. Okay. And the next one, this one is from Ukraine. Okay. Okay, nagkaroon kami ng kaibigan sa Ukraine before pa nag-bombing So, doon. so iba na to, no? Kasi yun, Yes. bilog siya eh. Ito medyo pahaba ng Yes. konti. Ito po yung stage ng Verizon, nagkakakulay na siya, no? So, tanggalin natin to. So, nagkakakulay na po siya. This is dark red or maroon. Pag hinog na po siya. Okay, the name is Romeo, no? Romeo. Ayan. Kapangalan mo, Yung kapangalan ko pa po. Actually, yung breeder po niyan, yun ang nilagay niyang name dyan. Okay. So, He's you a have Russian, okay. 100 na mga trees dito, no? Yes, so iba-iba po. May seedless, may seeded. Okay. So, Okay. one of the best variety na nakita namin dito is the Shine Muscat. Okay. Okay, yun yung nakikita niyo sa market ngayon na green. Yes. Tsaka And, malalaki, no? Yeah, it's big. It's so juicy, crunchy. Yes. Okay, I think this variety, itong Shine Muscat na to, itong magsisikat sa atin sa Philippines. You know, Okay. with proper Paano naman, sir, yung process ng pag-maintain nyo po dito? How long do you water? Paano po ba? Okay. Grapes watering, no? Magwa-water ka lang pag kailangan. Every kailan? So pag nakita mo na ang lupa mo is still wet, no, on the top. Yes. So wag muna kayo mag-water. Kasi especially right now na may bunga po tayo. Yes. Hindi na po kami niya nag-water. Okay. Okay? So pag nag-form na po yung fruits,
Tapos onwards to Verizon, ibig sabihin po nagpupula na yung mga bunga niya. Yes. Stop na po yung tubig noon. So, di na kailangan Hindi yan. na kailangan. Okay. Kahit po matuyo yan. Ang reason po doon is magbibiyak po yung bunga pag nasosobrahan po siya ng rain, ng water. Okay. Para po siyang sponge eh. Absorb siya ng absorb ng ano. So, Tapos, masosobrahan. that's right. Okay. And magsasuffer din po yung taste. Yes. Pwede pong maging matabang. Masobrahan sa water, no? Yes. Sir, pagkatanim natin, how long bago siya mamunga? Alright, establishment, no? Yes. You planted the rootstock. Ito, Okay. Imagine po nag-rootstock tayo. Ibig Yes. sabihin po ng rootstock ay yun po yung paa. Nagpatubo. Opo, ang ginagamit po nating rootstock dyan ay yung katawba. Ano po? Yung katawba po is a wine type grape na galing sa Amerika. Okay. Pero na-introduce na siya sa Philippines. So, sanay na po ang katawba sa Pilipinas. Okay, so ang ginagawa namin po dyan, since hindi naman tayo wine producing country at wala tayong masyadong wine technology Yes. producing, ginagamit namin po siya bilang rootstock. Okay. So, dudugsungan po namin yan. The best time to do that is this season, dry season. Dry season. Okay. Okay, you don't graft during the wet season, hindi po siya magtitake. Okay. Okay? Hindi siya ideal. Hindi siya ideal. Okay, December, so- January, February, March, pwede po kayong mag-graft. Mga dry season. Yes, sir. For example, sabihin natin January. Just like this. January po namin to ng kailan ba? So, 2 years ago. Yes. 2020, 2021, something like that, yes. Then, after 3 months, yung rootstock na po yun, kasing height na po natin yun, or taller. Mataas na siya. After 3 months lang po yun, 3 Okay. to 4 months. Yun yung time po na i-graft ko na siya. So, I will cut the top portion. Okay. Tapos, maglilib po tayo, imagine, ng 2 sanga. Tapos, yung dulo po nun yung dudugsungan natin ng favored or kung anong hybrid. For example, ito pong Romeo. Lalagay natin. Ito po ba nag-graft ito? Itong Romeo ay hindi ito nag-graft. Asan yung nag-graft natin dito? Ito po ang nag-graft. Asaan? Paano yung... Pakita po natin. may dugtong ba dito? Hindi mo na, sir, makikita yung union. Ganon? Yung graft union. Kasi in 2 years time, ito na po yung graft union niya. Wow, Ganito. galing. Tingnan mo, sir, ka lang. Ay, parang ito na yung ano niya. Yes, sir. Ito po yung original niya, no? And this Oh. is the union. Okay, pwede pala yung ganon. Kasi sir, galing. we are scared, no, na baka hindi kayanin ng shine muscat yung excessive na water or Okay, rain. yes. So, ang ginawa namin to be safe, hindi kami nag-gamble. So, nag-grow kami ng katawba. Okay. Para ito yung ano niya, itong main branch niya, Catawba. Yes po. Tapos yung Shine Muscat na siya. Oo, sanay na po kasi siya sa Philippines. So, eh. mga 2 years, 1 year? So after po sir, di ba na ano natin, balik tayo dun sa naputol na natin yung yung January to the 3 months, January, February, March. Mga March, ano po, na-graft ko na siya. Actually po, pag nagpagka-graft mo niyan, ang lalabas dun, for example, ganito po yung dinugtong natin, Yes. pencil size. Yun pong yung bud po niyan, kasi isang bud lang po ang kinakabit ko. Okay. So imagine, this portion, kinabit ko doon sa isang end. Dalawang ends lang po, dalawa, 1, 2. So another on that end. Yun pong bud na ito ay magbubunga agad. Magbubunga po yan agad. So, parang sir, few months lang pwede na mamunga. 6 months may bunga ka. Okay. Ito sir, ito ngayon nakikita natin ng mga bunga. Pang ilang, na po ito? This, I think pang-4 na po ito. Okay. Kasi yung first year niya may 2. Yes. And this is the third and another one. Okay. Okay, so good for harvesting na ito. Almost, mga 2 weeks na lang po Asan yan, ba sir. pwedeng tikman yan? Sige po, dito po tayo. nasanay tayo sa mga maliliit lang eh. Ito medyo malalaki ngayon. Sir, itong yellow na ito. Ito pwede na to. Kapitas po. Okay. Yan. Ayan. Abangita nyo, yan. Alright. So, testing Yan. tayo ngayon ng Yan po Shine yung- Muscat na grapes nila. Sige sir, tikman nyo sir. Alright, tignan natin. Ang tamis. Masarap sir, no? Harap. Yeah. So yung shine muscat, siya yung crunchy, na ano niya sir, yung crunchiness. Seedless, no? Yes, it's seedless. Seedless. Oo. Ang dami nagtatanong, paano daw tinatanim yung seedless? Wala namang buto, sabi nila. Oo. I think, hindi po, ang seedless po kasi pwede natin gawin. Kahit kung seeded po yung ubas, pwede natin sir gawing seedless. May chemical po kasi dyan na
Na magpapatanggal ng ano. magpapatanggal, magpapatay ng seeds na po, yung gibberellic acid. Oh. Alright? So, ina-abort niya po yung maliliit na, yung seeds na Yes. ina-abort. Magkano ba bentahan sa ganyan ngayon? Sa I market? think sa market, 250 Per kilo. per kilo itong shine mask na idea. But sa isa pong puno, sa isang vine, ano po, you can have like more than 20 kilos siguro. 20 kilos. Sa isang Oo, puno yan. Sa isang vine. Ito pong uri na ito, itong Okay. shine muscat. Tapos ganito na po siya kalawak. Ano po, ang dami niya na pong fruiting arms. Farm gate yung 250 or market price na yan? Market price po yun, sir. Pag sa farm gate, kunyari Pag farm binibigay gate niya sa mga siguro, I think binibigay lang dito ng mga nasa 180, 150, 180. 150. Oo. Na. Ideal siguro yung 150. Pero ito po ang shine muscat, ano, it depends on the quality. Oo. So meaning, no, mga kabidyo, no, and ano pala, pwede rin tayo magtanim ng grapes, no, kahit sa bakuran lang natin. Yes. Yeah. Ideally, siguro, anong tawag natin ulit dito kasi sa UV filter? O, UV film po. UV film. plastic. UV yes. plastic, no? So para hindi siya direktang naulanan, hindi siya direktang naaarawan. Controlled yung environment, tama, no? As much as possible. Ayun. Tapos yung pag-water natin, ano na lang, seasonal na lang din, hindi madalas. Hindi naman properly dapat nakabantay yung water. Sir, by the way, discuss ko, we covered them, ano? Ay, oo with nga pala, plastic. oh. Yes, oo. Actually, binuksan lang natin yung mga bunga doon. Oo. But then, What's the purpose? purpose nito is baka unahan ka pa ng ibon. Once Yes. na nagkukulay na po yan ng ganyan, kakainin na yan ng mga ibon, pupuntahan na sila. So, this is a good protection, ano? Protection siya. Yes. Hindi lang sa ibon, siguro sa mga insects din. Pwede din po. Oo. Yes. May kalaban din ba ito na mga insects na ano din sila, Wala nang- lapitin? Dito wala masyado dito, sir, kasi medyo dry ang summers ng Bataan. Okay. Ano, ang pinakakalaban lang talaga nila ulan. So, huwag magpapabunga pag mag-uulan po. Ayun. Alright. tansya, So, no? we have here some, ganito po yung grafting technique. Ito po siya. Okay. Asan yung pinutol ito? Ito O, dito? Ito po na-cut na po. Ito na top cut siya. Siguro Okay. hindi na healthy ito. Okay. Alright. Then, ito po yung pinaka-healthiest branch niya. Okay. Then, ito po yung bagong, itong tawag po nito dito ay Scion. Sayon niya. Okay. So, probably this is a local, I think Kataw ba to? This, Kataw ba rin? The same. Yeah, then Ito na yung bagong sayon niya. yeah, Then eventually, he grafted it with for how many eventually, months lalaki ito na na yan? po, yes. Okay, magiging katulad ng mga yon. That's right. Imagine sir, no, yung size nito, no nakita nyo doon. Malaki na, iba na. Yeah, in 2 years time, ganito na Mas siya kalaki. makapal. Alright. Pero yung iba wala pang bunga. Alright, hindi pa po ito napupruning, no? So, this This one this also, oh, vine is awaiting for, yes, this is also a, grafted din ito. I believe this is grafted. Oo. Yes, I think ito po yung graft union yan. Oh, dito rin niya, grafting. Yes sir, niya. iba na to. Okay. So, these are waiting for pruning. Malapit na po. Makikita po natin, no, pag pag nakita niyo sir na golden brown yung ano. Yes, pencil size, golden brown, malalaki ang dormant buds. That's the time that pwede na po itong i-prune actually. Okay, yun. Titignan pa natin dun. Ikot tayo. Sir, mahirap po ba ang pag-establish nito? Magkano capital ang kailangan? Natin, no, nasa 500,000 na po, no, since For 2 years. yes, since we started. Ito po. Yes sir. 3.5 po ito. Yes sir. Ito na. Ito na po, yan, yung isang buong yan. 3.5 po ito. Pero dati 7,000. 7,000. May mas mahal pa niyan sir, may 12,000 kami before. Pwede pala no, maging hobby lang yung pagtatanim ng ubas, then pwede kang kumita. So Yes, sir. parang kung within 2 years nakakita siya ng 500,000, so 250,000 not bad.